Saka sa pinakamabilis mag-viral ngayon ay ang videos na nagpapakita ng pagtulong at pag-aaruga sa ating mga lolo't lola. Mayroong mga social experiment, meron din namang simpleng pagbibigay tulong. Mga nakakaantig na tagpo kasama mga mahal nating mga lolo't lola. Pero ang viral video na nakarating sa amin, Sinabi ko sa iyo eh. Ha? John! 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 Wala akong pakialam kung may sakit ka. John! 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 Ha? Ha? Ito ba? Ha? dito sa Calamba, Laguna namin natagpuan si Erlito Nang, kilala bilang si Warling, ang 67 taong gulang na lalaki na binugbog sa viral video. Bago mangyari ang nasabing pananakit, matiwasay na nagtatrabaho si Tatay Warling sa Emerald Home Subdivision sa Lipa, Batangas, bilang boy o utusan ng mga homeowners doon. Pero doon ako malimit sa Emerald. Doon ako naglilinis. Hindi man ako nawawala ng trabaho doon. Ang problema, pinalis ako. Hindi man tubong Batangas, naging magiliw sa kanya mga homeowners doon dahil sa sipag at sigasig niya sa trabaho. Ngayon, kaya ako napunta doon sa lugar na yon, meron ko naging kaibigan na sundalo. Ngayon, yung nanay ng sundalong yon, doon nakatira sa Emerald. Eh, sabi sa akin, dito ka lang, tagapaglinis-linis. Kaya doon ako. Sabi sa akin, dito ka lang, pagka abot-abotan lang kita. Tapos nung makilala ko doon, kumalat ka ng kumalat. Pagbibida pa ni Tatay Warling. Saka hindi ako naniningil sa kanila. Kaya gustong-gusto ng mga tao doon. Kung wala akong pagkain, nangingi ako sa kanila. Eh, bigyan naman ako. Ayos. Ayos naman. Hindi na ako naghahabol doon sa malaking bigay nilang pera. Tama sa akin, barya. Habang ang walang awang nanakit kay Tatay Warling na si Ronald Macalintal, isa pa palang retiradong sundalo sa lalawigan ng Batangas. Malinaw pa sa memorya ni Tatay Warling ang pang-aabusong ginawa ni Ronald na tila kahapon lamang ito nangyari. Nung umaga yun, naupo ako sa bangko at ako'y naghubad ng damit, magbibis na ako. May paglingon ko, nakita ko na si Ronald Macalintal, kapartly sa akin. May kasamang babae, tsaka dalawang barangay tanod. Eh ako naman, di man ako na, dahil sabi ko, dahil kahit kakausapin lang ako, ay wala, nabigla ako. Pagdating sa tapat ko, binanatan kagad ako. Dalawa sunod, tapos mamaya sunod na. Sabay putok ng baril sa tainga. Hindi rin umubra ang pagmamakaawa niya sa retiradong sundalo at patuloy siyang inuundayan ng suntok. Ay, kimawa ka naman, ako may sakit. Wala ako niyang pakialam sa'yo kung may sakit ka. Tinira naman ako yung nawala ng malay. Yung may masmasan ako, binanatan na naman ako. Yuko na ako. Ang nakakapagtaka, hindi naman daw sila magkaaway ni Ronald. Sa katunayan, kaibigan pa nga raw niya ito noon. Hindi ko naman kaaway yung kaibigan ko ngayon dati. Ang pinagtataka ko nung magkaroon ng posesyon sa subdivision, naging opisyalis, doon lumabas ang niya. Wala rin siyang alam na dahilan para magkaroon ng matinding galit sa kanya si Ronald na nauwi sa walang habas na pananakit sa kanya. Wala naman kasalanan sa iyo. Bubugbugin mo ako. Napakalaya naman ang nambubugbog ka. Walang kasalanan sa iyo. Para ka sa lista. Pero aminado naman si Tatay Warling na ilang ulit na siyang pinaalis sa Emerald Homes Subdivision dahil napapadalas daw ang nakawa ng underwear at iba pang bagay doon. Pag ako'y pinapalis, ang gagawin nila, sasakay ko sa ambulansya, ihahatid ako dito. Ay siyempre, wala mga income dito. Trabaho. Nabalik na uli ako doon. Itong pangatlo, bumalik uli ako pero hindi na doon sa subdivision. Malayo na. Doon sa tinitira na ako umuwi. Sabi ko, kukunin ko na lang yung pera doon at ako'y babalik na dito. Hindi na ako pupunta doon sa Emerald. Paglilinaw ni Tatay Warling, walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng mga opisyal ng subdivision. Eh, mga ganyan tao, iniiwasan ko yan.
Eto nga eh, naiwas na nga ako, napapagbintangan pa ako eh. Nagdakaw daw ako. O, bintang. Nanghipo ako ng babae. Saan ako manghihipo? Malabo na nga ang mata ko. Nag-aalala man sa kanilang seguridad, dumepensa pa rin ang dalawang residente ng Emerald Home Subdivision. Matagal na nilang kilala si Tatay Warling. Ayon sa kanila, mabait at walang atraso sa sinuman sa kanilang lugar ang matanda. Sa kakilala ko sa kanya bilang tao, isa siyang taong masipag at napakabait. Siya yung yung tipo ng tao na hindi pagmumula ng gulo. Si tatay, siya yung nauutos-utusan doon sa subdivision. Pwedeng anything na kahit ano ipagawa sa kanya na basta kaya naman niya, gagawin niya. Malabo rin daw na ang matanda ang pasimuno sa mga nasabing nakawan sa lugar. Ang masasabi ko doon, hindi totoo yon. Kasi kung maraming complaint sa kanya, di sana nag-complain na sila sa barangay. Pero sa barangay at saka sa pulis, clear ang record ng matanda. Pagtatanggol pa nila, sa tagal na nila ang pagkakakilala kay Tatay Warling, wala silang nabalitaang kinasangkutan nitong gulo. 5 years. 5 years na ko siyang nakikita doon at nakakilala. Sa 5 years naman na yon, wala namang akong nabalitaan na ginawa niyang problema doon sa subdivision. Tinuturo nila pero wala namang kasing preba na siya nga. Kasi kung siya, sana noon pa na patunayan na. Maging ang kapitan ng Barangay Tambo na nakakasakop sa Emerald Home Subdivision, inaming walang nakarating na reklamo sa kanya labang kay Tatay Warling. Yun nga lang, pinagbibintangan nila na baka siya nagtuturo. Wala naman complaint talaga. Walang nag-file. Naloko na. Kung walang atraso si Tatay Warling, ano kayang pumasok sa kokote ng barumbadong dating sundalong ito